Sa mga balitang consumer at kalakalan, plano naman ng Anti-Red Tape Authority na mapabilis ang pagproseso ng permit para sa water projects. Kasama na raw dyan ang paglatag ng mga tubo para sa tubig at wastewater, pati ang pagkumpuni ng mga ito. Ayon sa ARTA, kumonsulta na raw ito sa water industry at ibang-ibang ahensya ng gobyerno. Kasama rin daw sa pulong si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss. Ibinahagi raw nito ang ilang gawain nila sa Israel pagdating sa sustainable water technologies. Inilahad din daw ni Floss ang ilang pulisiya nila para hindi makaabala ang ganitong proseso sa mga stakeholder at maging sa mga mamamayan. Makababawas daw sa pag-angkat ng bigas ang pagpapalawak ng mga lupang tinatanim ng palay. Ayon kasi sa Asian Development Bank, patuloy na umaasa ang Pilipinas sa angkat na bigas. Para raw maibsan ito, dapat daw lawakan ang anihan at isulong ang mechanization o ang paggamit ng teknolohiya para mabawasan ang mabigat na trabaho ng mga magbubukid. Ayon din sa Innovation Commission for Climate Change, hanggang 3% ng climate financing ay napupunta sa small-scale farmer. Sila kasi ang isa sa pinaka-nanganganib na maapektuhan ng climate change. Kaya naman mas maigi kung makikipagtulungan ng gobyerno mismo sa mga farm cooperatives. Nauna nang sinabi ng US Department of Agriculture o USDA na posibleng manatili ang Pilipinas bilang top rice importer ngayong taon. Posible naman daw tabasa ng Bangko Sentral ang interest rates ng hanggang 100 basis points ngayong taon. Nakikita kasi ng Fitch Ratings na babagal ang inflation sa mga susunod na buwan. Sakaling tabasan nga ng 100 basis points ang key policy rate, bababa po ito ng 5.5%. Dagdag pa ng Fitch Ratings, maaaring ibaba pa ito ng BSP sa 4.75% pagdating ng taong 2025. Nakikitang makatutulong ito sa pagpapalakas ng banking sector sa susunod na 2 taon. Maalalang inakyat sa 6.5% ang interest rates para makontrol ang inflation ng bansa. Pero dahil sa mataas na policy rate, bahagyang humina rin ang consumption ng mga Pilipino na nakaapekto naman sa paglago ng ekonomiya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.